pinakanakamamatay na tunggalian ng ika-21 siglo ay hindi nagaganap sa gitnang silangan. Sa katunayan, nangyayari ito sa Aprika. 4 na taon matapos magwakas ang isa sa pinakamapaminsalang bigmaang sibil sa kontinente, maaaring muling bumabalik ang Ethiopia sa bingit ng kapahamakan. Pabugso-bugsong labanan ang sumiklab sa rehiyon ng Tigray sa pagitan ng mga puwersang tapat sa Tigray People's Liberation Front o TPLF at sa Ethiopian Federal Army. Narito ang kasaysayan. Ang TPLF na siyang namumuno sa Tigray ay nakipaglaban ng isang malupit na digmaan sa pamahalaang federal mula 2020 hanggang 2022 na kumitil ng daan-daang libong buhay. Isang kasunduang pangkapayapaan ang natapos dito, ngunit hindi ito lubusang naipatupad. At mula noon, pinalayas ng TPLF ang pansamantalang administrasyon na nilikha ng kasunduang iyon at muling kinuha ang kontrol sa rehiyon. Kaya ngayon, nagbabalikan na naman ang magkabilang panig sa kanilang alitan at pumipili. At ang ilan, lalo na ang mga civilian, ay pinipiling tumakas na lang papunta sa Sudan sakaling lumala pa ang labanan. At makakasama natin ngayon si Matan Daniel, isang mananaliksik sa Israel-Africa Relations Institute. Matan, bigyan mo pa kami ng karagdagang impormasyon kung bakit naglalaban-laban ang lahat. Ibig kong sabihin, ano ba ang mga layunin ng iba't ibang grupong ito? Salamat sa pag-imbita sa akin. Para maintindihan ang krisis, kailangan natin tingnan kung paano na-organise ang Ethiopia noon. Mula 1,000 siyang na raan siyang napot itchisa hanggang 2,018, pinamunuan ang bansa ng isang koalisyon na dominado ng TPLF. At lumikha sila ng isang sistema ng pwede nating tawagin itong etnikong federalismo. Isa itong modelo na hinati ang Ethiopia sa iba't ibang regional na estado base sa wika at etnikong pagkakakilanlan. At binigyan nito ang mga grupong ito ng konstitusyonal na karapatan pamahalaan ang kanilang sarili sa lokal na antas. Gayunpaman, lumikha rin ang sistemang ito ng malalim na kontradiksyon. Habang binigyan nito ng pagkilala ang mga etnikong grupo, lumikha rin ito ng mga permanenteng hangganang etniko at nag-iwan ng malalim na sama ng loob sa ibang mga grupo na nakaramdam na sila'y naisantade. Kaya nang maupo sa kapangyarihan si punong ministro Abiy Ahmed noong 2018, sinubukan niyang baguhin ito. Gusto niya ng isang sentralisadong pan-Ethiopianong modelo at sinubukan niyang pagsamahin ang mga regional na partido sa isang pambansang partido. At nakita ng TPLF ang sentralisasyon ito bilang isang banta sa kanilang konstitusyonal na autonomiya. At makita sila ng gobyerno bilang mga rebelde, mga regional na rebelde. Kaya itong malalim na ideological na banggaan tungkol sa sentral na kapangyarihan, sa madaling salita, laban sa etnikong autonomiya ang ugat ng digmaan na yon. Wow! Sa huli, sa tingin mo ba ang kasunduang pangkapayapaan na naipatupad ay sadyang masyadong marupok para magtagal? At ano ang naging mali sa pagpapatupad nito? Sa tingin ko, oo, masyado na itong marupok mula pa sa simula. Nakamit nito ang tinatawag nating negatibong kapayapaan sa paraang napahintul ito ang malawakang labanan. Pero pinalala nito ang mga pangunahing kontradiksyon sa politika na nabanggit ko na, imbes na lutasin ang mga ito. Kaya't maari nating ituro ang 3 pangunahing kabiguan sa pagpapatupad. Una, hindi nito inalis ang mga hindi federal na puwersa. At ayon sa kasunduan, lahat ng panlabas na puwersang militar ay dapat nilang, sinabi nitong dapat silang umalis sa Tigray. Pero halimbawa, ang mga puwersa ng rehiyon ng Amhara na isang kalapit na regional na entidad at ang mga tropa ng Eritrea ay nanatili sa mga lugar sa hangganan. Pangalawa, may proseso ng pagdidisarma at reintegrasyon na naantala. Isinuko ang mga mabibigat na armas, pero marami pa rin. Mayroong 10,000 dating sundalo, mga sundalo ng Eritrea, na hindi nabigyan ng alternatibo pagdating sa trabaho or benepisyong pang-ekonomiya. Kaya nanatili silang mga sundalo at demobilisadong populasyon. At ang pangatlo ay ang balangkas pampolitika ay bumaksak mula sa loob. Kaya gaya ng sinabi mo, ang panrehiyong administrasyon na sinubukan nilang itayo, ang pansamantalang panrehiyong administrasyon, ito ay talagang nagkaroon ng kudeta ng mga radikal na puwersang Tigrayan na siyang magpabagsak dito. At ginamit ng pamahalaan ng Ethiopia ang mga ekonomikong parusa. Kaya nila ipinagkait ang budget ng mga Tigrayan, nilimitahan ang supply ng gasolina. Kaya't lalo nitong itinulak ang mga tao sa kawalang pag-asa at pagkupkob o yung pakiramdam ng kawalang pag-asa at pagkupkob
at mula doon ay lalo pa itong lumala. Alam mo, malinaw naman na kakaunti lang talaga ang nakakaalam na ito ang pinakanakamamatay na tunggalian ng ika-21 siglo at halos hindi natin ito nakikita sa balita. Sa tingin ko, lahat na nanonood nito ngayon ay umaasa na hindi ito lalala at sana hindi rin kumalat sa kalapit na Sudan dahil maraming maaring mangyari dahil sa labanan na ito. Pero Matan, gusto kitang pasalamatan sa pagsama sa amin at pagbibigay linaw. Talagang nakakaintriga. Salamat din sa pag-imbita sa akin.